Upang maunawaan natin kung ano ang kahulugan ng motion, sangguniin natin ang mga henyo na nanguna sa pagpapaliwanag ng paggalaw ng mga bagay. Ang mga ito ay sina Aristotle at Galileo Galilei. Unahin natin si Aristotle. Ipagpalagay natin kasama natin siya na parang nasa isang interview. Good day, Sir Aristotle. Good day to you too. Can you share with us your idea about motion? Of course. Motion can either be a natural motion or a violent motion. Natural motion occurs when an object moves and returns to its natural state depending on the composition that object is made of. There are 4 elements make up everything around us: earth, air, fire, and water. An object made of material similar to earth will return to earth, or an object that is similar to air will return to the air. Objects made up of earth move down because the ground was their natural resting place. Objects made up of water would tend to move in a region immediately above the ground, because that was their natural resting place. Objects made up of air would tend to rise because the atmosphere was their natural resting place. And objects made up of fire would tend to move upward, just above the atmosphere. Ayan, ibig sabihin, kung gagamitin natin ang palagay ni Aristotle tungkol sa motion, ang usok ay nahahalin tulad sa air. Kaya ito ay aakyat sa atmosphere dahil dito ang kanyang natural resting place. Yung mga tubig naman sa mga ilog ay nasa ibabaw ng lupa at tutungo sa dagat. Ang tubig sa dagat ay nasa ibabaw din ng lupa dahil sa ibabaw ng lupa ang natural resting place ng tubig. Kung maghahagis naman tayo ng bato pataas, ang bato ay katulad ng earth. Ito ay mahuhulog pabalik sa lupa dahil dito ang kanyang natural resting place. That's correct. Objects fell to earth because they wanted to reach their natural place. And that the heavier an object was, the faster it would fall. Bigyan natin ng halimbawa ang palagay niyang ito. Halimbawa ay bato at papel. Mas mabigat ang bato kesa sa papel. Kung bibitawan natin ang mga ito ng sabay, mauunang mahulog ang bato dahil ito ay mas mabigat kesa sa papel. Exactly. Well, what about violent motion? Violent motion occurs when an object moves after an external force, such as pushing or pulling, is applied to it. No motion will take place unless there is a mover in contact with an object. Ayan. Pansinin natin ang box na ito. Kapag itinulak natin ito ay kikilos. Ngunit kapag itinigil natin ang pagtulak dito, ito ay hihinto. Ganito ipinaliwanag ni Aristotle ang kanyang palagay tungkol sa motion. Ganito rin kaya ang palagay ng isa pang henyo na si Galileo Galilei na nanguna sa pagpapaliwanag ng motion. Malalaman natin yan sa ikalawang bahagi ng ating video. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay niyo? Subscribe na!